Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. Kasama natin, pinakamapangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P, here take it, Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, parang fit na fit ka nitong, magmula nung bumalik ka dito, fit na fit ka eh. Kamusta bang mga food trip mo? Madalas ka ba mag-food trip ngayon o talagang pigil na pigil ka mag-food trip nitong mga nakaraan? Di, tamang food trip. Kung wala akong limitations. Pero sige. yung dami yung kinokontrol, portion control sa dami yung ka. So parang eat what you want, pero sa ka lang, sa dami ka bumabawi na wag masyadong madami. Oo, parang hindi naman siya calorie counting eh. More of may conscious effort na wag kang sosobra. Paano yung pre? Kasi alam natin, pre, sarap kumain, di ba? Parang paano mo in-adjust yung sarili mo na mapunta ka dito sa level na to na ganitong level lang yung kakainin mo, ganun. Katandaan ba? Sa katandaan ba? Parang more on gusto mong pumayat or more on natatakot ka magkasakit? Hindi, kasi pag napadami ka ng kain, miserable rin yung pakiramdam mo pagkatapos eh. So either ayoko ng, yung regret, hindi kasi empacho or di ba pag naparami ka ng kain, bunsol. Yung mga ganun. Tapos pagising mo kinaumagahan. So yun na mismo yung parang motivation ko para mag-portion control eh. Kasi parang ang pansin ko, lumakas ako kumain talaga pagkatapos ng college. Tapos kahit nung college, lalo na nung college, high school, college Hindi kasi yung college kasi sa high school, malakas ka kumain. Oo. Pero yung quality ng food na kinakain or minsan gusto mong kumain, hindi ka makakain kasi ala kang pera. So ako parang hindi naman nagkaroon lang ako ng access sa pera na pambili ng pagkain na gusto ko. Parang mas nabibili ko na yung mga pagkain na gusto ko nung nagkatrabaho ko. Tama naman yan. Pero kasi ang pinagkaiba kasi nung nagkatrabaho tayo, more on mga pagkain na pantawid pamilya program lang yung nabibili natin. Yung mga tipong pwede na to. Yung pagkain ng mga nasalanta. Ay, hindi na po. Grabe ka naman sa nasalanta. Pero yung tipong sa bagay, pwede nga nasalanta. Kasi nga, di ba, ang pulutan nga ng mga college student, walang kamatayang tuna na dinurugan ng Skyflakes. Para dumating ka doon sa punto na, puta, masarap tong tuna na dinurugan ng Skyflakes. Ibig sabihin, wala ka talagang budget. Well, to be fair, masarap naman siya eh. Yung Skyflakes mo, nagiging nagiging filler nga siya eh. Pero isipin mo, sino yung unang tao nakaisip na, puta pre, wala tayong pulutan. May tuna ako dito, lagyan natin ng dinurog na Skyflakes. Feeling ko yung nakaisip nun, yung naglalagay na extender sa mga burger. Legit ba yun? Yung sa Angel's Burger, yung katawan ng saging? Depende ubod? sa Ubod ba? Ubod ba tawag? May chismis pa nga na na yung sa burger machine daw, ang extender daw nila yung mga yag balls daw ng yung mga unwanted parts. Yung mga discarded parts ng baka. Hindi malabo. Hindi malabo kasi technically meat pa rin naman yun. Well, technically parte pa rin siya ng baka eh. So pero masarap yung burger machine eh. Does that make masarap. me gay? So, pero yun, siguro maganda pa. Kinakain mo, hindi mo naman sinusubo yung yag balls at Well, bago mo siya kainin,
Sinubo mo muna siya. Pero siguro yun yung magasarap na balikan. Yung mga panahon na medyo hindi pa tayo well off. Nasa Ano ba yung laylayan mga pa tayo ng tipong, college. ano ba yung mga tipong pantawid pamilya program mo nung college ka? Ako kasi, ang tandaan ko talaga, ang hilig ko nun, pre, na pantawid gutom ko nun. Henlin. Henlin. Wala kasing Henlin sa amin eh. Ang meron Henlin sa... o kaya Pouchin. Tapos sa Pouchin, di ba fried siomai yun? Mas masarap yung fried siomai sa Pouchin eh. While yung ibang tao pagdating sa Pouchin, more on shark fin. Ako pre, mas scallop dumpling kind of guy ako. Ikaw ba? Ano ka? Scallop dumplings ang Pero go-to. technically, mas lugi ka sa scallop dumpling kasi ang liit-liit lang ng scallop na nandun eh, no? Pero yun yung masarap eh. Ano yung sauce mo dun, pre? Ako, ang go-to sauce ko dun lagi, yung pula. Tapos lalagyan ng chili. Tapos yung kanin na gusto ko, yung kulay green. Hindi. Yung default lang, nakakapili ka na ba ng sauce ngayon? Kasi yung sauce toyo lang dun. Yung toyo. May toyo. Yung toyo. May toyo mansi yung isang choice mo dun. O kaya yung pula. Hindi ko pa natatry yung pula. Toyo mansi ang go-to ko. Ay ako go-to ko. Pero mas masarap para sa akin yung pula. Tapos lalagyan ng chili oil sa Pouchin. Umabot nga sa punto na nirasyon na siya sa amin. Kasi nga yung iba nagpapa-extra sauce. So ang nangyari, yung mga panghapon, wala nang stock ng sauce. So parang single serving na lang yung sauce lagi doon sa Pouchin doon sa amin. Ngayon ko lang na-realize na yung Pouchin, pinayaman siya ng mga mahihirap na college students eh. Kasi nung nagsimula siya, wala kang choice sa kanin eh. Basta kung ano yung mamimili ka lang nung dumpling. Tapos default na yung kanin mo, default yung sauce. Wala, bago lang yun yung mamimili ka ng Hainanese or yung kulay green, yung pandan ba yun? Pandan? Yung pandan, Hainanese, may pa Hainanese, yung kulay puti na may bawang. Yung parang garlic rice. Tapos, yun, Hainanese yun. Tapos meron pa yung isa, yung yung Malaysian variant. Yung green. Yung yung sikat na pagkain ng Malaysia. Malaysian famous food yan. Yung nasi lemak. Primo sa panalo yung nasi lemak ng Pouchin. Tapos nagkaroon pa sila nung yung laksa din nila, masarap. Yung laksa. Dati wala yun eh. Dati mas puro lang eh. Meron din sila nung yung chicken. Oo yun, bago na nga yun eh. Yun, napondohan natin yun. Yung paano naghihirap tayo, umaangat yung kabuhayan ni Pouchin. Miski yung nila pre, miski yung crackling pork nila. Panalo din yung crackling pork nila. Yung crackling pork bago rin yun. Dati ang choice mo lang kung fried or steam yung mo. Yung siomai mo, yung dumplings mo. Pero yan Pouchin, yan isa sa mga sikat na go-to place. Ikaw, ano pang mga pantawid gutom mo nung college ka? Sa UST kasi ang nun, footlong eh. Tapos ang hahanapin mong footlong, yung libre yung pickle relish. Alam mo, pinag-uusapan namin kamakailan nung misis ko yan. Yung pickle relish, hindi siya ganun kabenta dito sa Pinas. Kasi kung titingnan mo, di ba, sikat si Nening B. Pag tinignan mo yung kasama nung hotdog sandwich niya or yung sausage sandwich niya, ang nakalagay lettuce, tomato, saka ketchup, saka cheese sauce. Hindi uso dito yung mga relish pagdating sa sa mga hotdog. Pero ewan ko, siguro upgraded yung panlasa ng mga taga-UST. Kaya benta yung pickle relish eh. Actually, nung bata ako doon sa Notre, medyo may mga naglalagay din ng pickle relish, pero yun nga parang hindi, pili lang yung may gusto. Kasi pag bata, hindi naman masyado trip yung pickle relish. Pero makikita mo kung gaano ka buraot yung mga tao na hindi naman sila mahilig sa pickle relish. Pero doon sa SNR, di ba dati yung pickle relish doon, ipipihit mo lang sa awa. Kasama ako dun di naman buraot, pero masaya maglagay ng... Ako kasi mahilig talaga ako sa pickle relish hotdog. Although wala nang ganun sa SNR ngayon, no? Wala na, di ba?
Hindi, naka-ano na ata siya, nakalagay na siya Naka-portion. naka-portion na siya. Hindi na siya Yan yung ang kalokohan only yun. pickle relish. Eh. Guys, Hindi yan ang patunay na yan ang patunay na ang kamangmangan at kasakiman. Papahamak tayong lahat. Imbis na nag-enjoy pa rin tayo sa unlimited pickle relish ngayon, wala na. Pinortion na ng SNR. Hindi, feeling ko nagtipid na rin sa SNR kaya niya inano yan. Sa bagay. Pero, yun nga, yung sa Smokies dati, naalala ko, sila yung Smokies, Smokies pa ba? Wala na. Di ba yan Pero yung may bear? Oo, yung Pure Foods yung partner nila. Okay. O ano yung sa Smokies mo? Yung sa Smokies talaga, yung sila yung nagpasimula ng pickle relish, kaya lang, yun nga, pinapatanggal ng mga tao. Kaya eventually, yung mga hotdog dito sa Pilipinas, na tanggal yung pickle relish. Napag-google tuloy ako. Parang wala na nga, sarado na siya. Wala na eh. Pero na-try i-revive yung Smokies eh. Kaya lang, hindi naging successful. Sayang nga. Masarap yung Smokies. Di ba yun yung yellow and red yung logo? Oh. Kasi ako isang namimiss ko yung Oddballs. Tatandaan mo yung Oddballs sa Grand? Oo. Yung Oddballs yung Ano? Pinatay ng yan eh. Pinatay yung squid balls naging accessible sa masa. Ay, oo. Pero dati, Oddballs, no? Tapos yung sauce niya yung kulay brown saka yung pula. Oo. O gray. Basta mamimili ka ng matamis at saka maanghang. Pero ang best combination palagi is paghahaluin mo yung matamis at saka yung maanghang. Pero alam mo, meron pa palang bukas na Oddballs ngayon. Meron pa ba? Buti naman. Alam mo, surprisingly, kung saan? Saan? Sa ATC, Brad. Oh, Stig. Oo. Parang nag-iisip ako na dumayo sa ATC para lang kumain ng Oddballs. Pwede, for nostalgic purposes. Pero may nakita pa ako. Kailan ba yung last ako nakita ng Oddballs sa SM? Kasi sa SM Food Court yun eh. Yun ang picture sa SM Food Court saka sa Gotesco Grand Set. Sa Grand Central ko lang siya nakakain dati. Sa SM North meron siya. Okay. Yun ko na yun. Ang tandem nun, Oddballs at saka Saka yung gulaman. Hindi yung gulaman. Yung shake. Mango Brutus. Ay, hindi ko alam yun. Baya, SM North. Hindi kasi ako SM North kind of guy. I'm a Grand Central kind of guy. Sa SM North yun ang tandem. Mango Brutus at saka Oddballs. Ano pa? Bukod sa siomai rice, saka Oddballs. Sa kasi sa UST, dim sum and dumplings yung namin, yung go-to siomai, siomai kanin eh. Sa UST. Alam mong nag-UST kapag yung dim sum and dumplings eh. Hindi pa uso yung nun. Hindi pa uso yung turon. Hindi pa uso yung turon nun. Hindi, meron na rin si nun. Meron na rin si Mang Toots. Si Mang Toots dati, parang well-kept secret ng UST yun eh. Ng mga taga-medtech. Yung mga med courses. For some reason, dumadayo sila sa Pinoval eh. Kaya lang, parang in-interview siya ni Chris Aquino. Ang nakakaalam lang kay Mang Toots, yung mga nandun sa area lang ng UST. Tapos nang in-interview siya ni Chris Aquino, doon siya parang nag-boom. Doon siya nag-boom talaga. Pag inisip mo, parang kailan lang yung interview kay Chris Aquino, pero more than 10 years na pala yun, no? Ano more than 10 years? More than 20 years, pre. Seryoso? Yung interview ni Chris Aquino kay Mang Toots? 20 years na yun? College pa. Alam ko college pa tayo nun. Ano pa rin? Tanda na talaga na. Ganun na natin. Ganun na tanda, pre. Isipin mo na lang, meron ako nakitang kaibigan ko. Last time ko nakita yung anak nila, 4 years old. 3-4 years old. Tapos nakita ko 20 anyos na eh. May naalala pa pala ako, pre, sa Wendy's. Tatandaan mo yung mga 1999 meals ng Wendy's dati? Oh, yung ang go-to sa kanila, yung side salad. Ako, pre, hindi side salad eh. Yung yung chili rice. Chili rice panalo yun sa Wendy's. 1999 yata yun. Ganun lang kamura dati yun.
Yun yung 1999 naging 39 pesos. Kung Ngayon tama kaya, yung magkano pagkakalala. kaya ngayon yun? Mahal na. May Wendy's. chili rice pa rin ba sa Wendy's ngayon? Hindi, nag-iba na sila ng menu eh. Iba na yung rice meal nila eh. Chili rice. Wala, may beef mushroom. Ay, meron pa, chili classic, pero 190 na. Puta, 190? Ganun kataas ang inflation nun? 119. Pero 190? mahal. Pero mahal pa Pero rin. mahal. Kasi considering na from 1939 tapos 119. More than 100%. Oo. Ay, no. Ano pa? Ano pa yung mga yung mga tipong pre? May Hindi na natin. uso ba sa Wendy's uso ba sa UST yung paluto ng kanton? Hindi namin inabot yung paluto eh. Hindi ko inabot. Ako Inabot mo ba? yun. Yun yung tatanong ko sa'yo eh. Inabot mo ba yung paluto? High school ako, pre. Naka-experience pa ako nung paluto ng Beef Mami. Tatandaan ko pa nga, unang beses ko napanood si Asi Taulaba. Naglalaro siya sa Blue Detergent. Tatandaan mo yung Blue Detergent sa PBL? PBL tapos... Oo. Tapos nagpaluto ako, umuulan yun. Ganitong panahon yun umuulan. Tapos nagpaluto ako ng Lucky Me Beef na may itlog. Tapos habang kumakain kami doon sa Sari-Sari Store, naglalaro PBL, Blue Detergent. Tapos yun nga, nakita ko yung unang beses si Asi Taulaba nun. Yun yung unang panahon na nagpaluto ako ng Beef Mami sa labas. Pero pre, mag-agree ka ba sa akin? Na? Bakit yung pansit canton, pag iba nagluto, mas masarap? Kasi hindi mo pinaghirapan. Hindi, pero yung pang babayad mo, pinaghirapan mo yun eh. Oo, pero kasi... Pero mag-agree ka sa akin doon. Ang pansit canton mas masarap pag iba nagluto. Oh, depend. Oh, pag yung mga paluto, for some reason eh. Siguro dahil yung pinaglutuan nila hindi nila hinuhugasan. Siguro doon kumakapit yung lasa. Tapos, ang pansit canton, kulang ang isa, sobra ang dalawa. Oo, kaya gumawa sila kami ng nung 1.5. Well, para sa normal na tao, kulang yung dalawa. Pero sa akin, nung Sakto beast lang mode ako kumain, tatlo pa nga ako minsan eh. Sa akin, sakto. Sakto yung dalawa, kaya ko pa yung tatlo. As partneran mo pa ng ng sliced bread o kaya pandesal, cheese whiz. Ay, oo. Yung sliced bread, solid din. Pero itlog din eh, magandang tandem eh. Hindi ako fan ng itlog sa pansit canton. Yung babasagan mo ng malasadong itlog, hindi ko type yun. Ayo, sa sunny side up mo. Tapos yung medyo tostado yung puti, pero maano pa rin yung yolk niya. High heat ka para magtosta kagad yung gilid, no? Oo, pero may ka pa, may tubig-tubig pa yung yolk mo para pag binasag mong ganun, kakalat yung yolk. Pero na-try mo na pre yung, naging hater din ako for some time ng pansit canton eh. Naging yakisoba kind of guy ako. Masarap din yung yakisoba eh. Nung naging accessible yung yakisoba, doon parang yakisoba nagkaroon ng threat. Para malinaw. Oo. Di ba kasi yung yakisoba noon mahal, imported. Yung sa 10th Avenue ka pa bibili ng yakisoba na cup noodles. Para sa kaalaman nyo guys, sa Caloocan kasi, dun sa 10th Avenue yung mga PX dati. Yung mga PX goods. PX. Tangina PX. May yun gumagamit pa ba ng PX ngayon, Brad? Yung, alam mong para nasa certain age group ka pag nagigets mo pa yung PX goods eh. Pero yun ang PX? Yun ang SNR ng Caloocan, yung 10th Avenue, malapit sa Grace Park. Meron pa ba PX dun? O motorsiklo na lang ang tinda dun? Hindi. Pag andun pa rin yung mga PX, pag abante mo ng konti, yun nga lang, mas marami na yung mga motor. Pero yung motor, pagtawid mo ng 10th Avenue. Pero yung dating pwesto nung mga PX, andun pa rin. Malapit sa Grace. Sa Grace. Mga daanan nga yun. Naalala ko doon ako bibili ng mga Chips Ahoy eh. Oo, yung Chips Ahoy, yung mga Pringles. Oo. Tsaka mga Toblerone. Yun yung nun eh. Na-memory, unlock ako bigla doon ah. Tsaka maling. Maling? Pero yung maling kasi ngayon, iba na yung maling ngayon, di ba? Chicken na siya, hindi na siya pork dahil nga doon
swine flu. Alam mo ba yon? Hindi ko alam yun eh. Pero Pag bumili simula ka sa pag bumili ka sa SM ng maling, hindi na siya pork, chicken na siya. Kasi nga pinagbawal na yung pork na galing ng China. So hindi na ganun kasarap yung maling sa mall. Kasi simula nung nakatikim ako ng spam, nag-upgrade na yung buhay ko eh. Pare, may food hack ako. Ano? Gusto mo ng mas murang spam? Ano to? Pure Foods. Pure Foods ba? Yung luncheon meat ng Pure Foods, pre. Kalasang-kalasa ng spam. May tinuro si Red Oliero na na luncheon meat na kalasa rin ng spam eh. Pre, pabayaan mo na si Red Oliero sa iba yung panlasa nun eh. Ito pre, Pure Foods na luncheon meat pre. Ilalaban ko ng yan pre. Mas mura ng 100 kaysa sa spam. Yan ang yan ang sinasabi ko sa'yo. Sobrang lapit niyan sa lasa, lalo na pag medyo sa well done ka. Sobrang sarap. Yung totoong... Ikaw ba anong klaseng kind of luncheon meat guy ka pre? Tostado, syempre. Tostado pero manipis makapal. Depende kung gaano kasipag humiwa eh. Ako kasi minsan ginagawa kong flakes yan. Chips. Yung tawag dito, yung ginagamitan ko ng grater ng patatas. Peeler ng patatas. Gamitan mo ng peeler tas deep fry. Sarap niyan. Iiyak nga lang kidneys mo pero okay lang. Minsanan lang naman. May bago ko na-discover pre. Ano? Yung spam cubes. Spam cubes? Ano yung literal na spam na hihiwain mo ng cubes? Oo, tapos tutustahin mo siya. Tutustahin mo yung... spam rice mo na lang. Ewan ko, basta maganda yung pagkakaluto nung nakainan namin sa shoutout sa Dispatch Coffee sa Clark. Yung spam rice nila na na meal. Masarap yung pagkakaluto nila eh. Yung pagkakatosta nila nung spam cubes eh. Ikaw, ano pa? May ano ka, pre? Nagpapasabaw ka ba nun o nagpapatoppings ka sa mga kantin? Pag may nakita kang adobo, matik. Hindi, kung may makita kang adobo, syempre matik adobo yung pasabaw mo eh. Umabot pa nga kami sa puntong pag wala kang pera, pasabaw lang. Oo, pasabaw lang. Pero dapat tropa-tropa mo yung yung kantin. Pero mababait eh. Yung tipong pag nakita nilang patoppings ka lang, minsan sasamahan ng konting maliit na laman kasi nga naawa sa'yo. Tapos mahiya pa kami. Na ate, parang ang dami hindi, okay lang yan. Palagi ka naman kumakain dito. So, obligado ka rin kumain palagi dito. Parang parang yun yung hold nila sa'yo na... may utang na loob ka sa amin. Ikaw, pre, anong klase what kind of tusok-tusok kind of guy are you? Fishball, squidball, kikiam? Ano yung usual combo mo pag nagtusok-tusok ka? Siyempre, depende sa budget. Pag wala akong budget, fishball default. Pag may pera. Walang budget involved. Parang gusto mo lang kumain sa tusok-tusok. Ano yung combo mo? Squidball. Squidball ka? Oo. Kaya lang parang may squidball na ngayon nagde-deflate eh. Di pre. Ano yun? Pangit yun. Sa Makati. Yun sa Makati, yun yung pag-sausaw mo, nagde-deflate. Diba? Pero yung dati, solid yung squidball eh. Yung parang lumiliit yung squidball ngayon. Ever since bata pa tayo, pre, yung mga squidball sa Makati, the moment na isawsaw mo, lumiliit yun, nagkukulunto yun. Kasi pag nasa mantika yun, galit na galit yung pagka-squidball nun, sumisiko yung squidball, ganun. Pero the moment na sinawsaw mo yun, pre, nagkukulunto yun, parang bayag yung dating nung talagang literal na squidballs talaga dating nun pagka nabili mo sa Makati. Buisit yun. Saan sa Makati? Kasi yun nga yung distinction mo ng... Pare-parehas yung supplier nila eh. Ayun na. Kasi para masabi mong squidball yun over fishball, pag hindi siya nangaluntoy habang... Hindi. May pagkakaiba. Kasi yung fishball, dapat palitan na yung pangalan nun. Fish coins na dapat yun. Wala pa akong nakakain na fishball na hindi nagiging coins eh. Di ba nagiging osya siya pag kulang na lang kayo. Magsabihan ka ng katawan ng Diyos nung
Pero ano pre, ako ang Fishball. usual combo ko, pag pupunta ako Oh. sa tusok-tusok, kadalasan 2 stick ng kwek-kwek. 2 stick ng kwek-kwek, di 8 pieces yun. Oo. Pagkatapos ng 2 stick ng kwek-kwek, kukuha ko na 1 stick ng fishball or chicken balls. Pero kadalasan kasi ngayon, squid balls na yun eh. Tapos pinapahati ko sa gitna yun. Tapos kukuha rin ako na 1 stick ng fishball. Yun ang usual combo ko. Tapos ang sausawan ko, yung tamis anghang na, di ba kadalasan yan may suka saka may may brown suka, sauce, manong sauce. may brown sauce, tapos yung kulay, yung chili sauce. Ako yung The manong orange. sauce na manghang, tapos lalagyan ko ng dash ng sukang manghang na may kasamang mga sibuyas. Di ba yung madaming sibuyas yun? Oo, yun. Yun ang ilalagay ko. Ang best combo sa akin is matamis maanghang, tapos may suka. Tapos, ini-scoop mo kaya ngayon, di ba yung scoop ng fishball, ay ng na sausawan, meron yung butas-butas at saka yung pangkuha lang ng pangkuha lang ng sauce, tapos isa pangkuha lang ng ng mga sibuyas. Oh, mayroon ganun sa inyo. Sa amin wala, straight up lang na scoop lang talaga. Yung maliit na pangkuha yung parang sa soup, ganun lang sa amin. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Parang nila na talaga mapapansin mo, dinadamihan rin talaga nila yung sibuyas dahil alam nilang kukunin din ng mga parokyano Buti nga mura na sibuyas ngayon kasi dumating din sa punto na wala silang sibuyas nung medyo mahal yung sibuyas. Yung nagmahal yung sibuyas, kahit yung mga kahit yung mga tawag dito, yung mga bilihan ng mga burger na social, talagang alam mo, umabot sa puntong papalitan ng shiitake mushrooms yung Uy, sibuyas. pare, mas mahal yung shiitake. Yan nga. Pero yung dati, tinawanan ako dati sa Rocks Bumili ako ng onion bricks. Sabi, sir naman, mahal-mahal ng sibuyas kayo ng onion bricks kasi. Yung try nyo yun, guys. Pag medyo may budget kayo, yung onion bricks. Yung onion bricks ng Rocks. Ng Rocks, panalo yun no? Superb solid na sibuyas yun. Tapos, yung pa pala, meron kaming life hack sa sa UST nun. Pag wala ka ng budget, kailangan mo maglakad papalapit ng FEU. Bakit? Habang lumalayo ka ng UST, tapos papalapit ka na ng FEU, nagmumura na yung yung kasi bilihin. Habang nagmumura yung bilihin, tumataas din yung chansang ma-hold up ka dun sa lugar na yun. Oo, pero hindi yung malapit sa FEU kasi alam mo namang masyado ka na malapit sa FEU pag bumamahal ulit yung yung mga bilihin. So somewhere in kasi between, may mga pulis na kasi doon sa parte na yun Kaya nila binababa, kailangan natin ibaba yung presyo para malure natin yung mga estudyante na dito kumain para ma-hold up natin sila. Yun yung isa pa pre na tumas ng dinanantas ng inflation, yung baga. Yung alam mo kung bakit? Tumaas, nagsimula yun, inabutan ko dati 1-2 yung baga. 1-2 pa dati yun Pero nakatingin ka ba nun? Oo. Alam mo wala kang pera pag yan yung mga kinakain mo So, ibig sabihin may pera-pera pa pala ako kasi hindi ko kayang kainin dati yung 1-2 Ano ba lasa nun? Parang basta alam mong kumakain ka na ng ng laman loob ng ng hayop Hindi naman siya nalalayo sa sa lasa ng mga isaw Magkano na ba nga yung 1-2 ngayon? Parang 7-8 na ba? Hindi naman. Sobrang mahal na nun, pre. Pero yung mga isaw nga naging social Hindi mo nga. Nasa mga restaurant na talaga siya. Kasalanan ni Mang Laris to Madami ng haters si Mang Larry ngayon. Ay, hindi ko alam na Parang daw kasi, hindi na siya masyadong worth it. Yung sa lasa, saka sa dami.
parang nandun na lang siya for nostalgic purposes pero hindi na siya kasing sarap nung dati. Yun yung sinasabi nila. Or masyado na siyang mahal para sa normal na tao. Yun yung nawala na yung essence nung street food daw ni Mang Larry. Pero pumupunta pa rin ako doon pag naliligaw ako sa UP minsan eh. Hindi naman kasalanan ni Mang Larry yun eh. Alam mo ba Pero kung yung bakit? Mang Larry, no? Oo, pero alam mo kung bakit nag-appeal sa bakit umangat rin sa laylayan si Mang Larry doon sa Siya yung gateway ng mga alta sosyedad sa sa street food eh. Pero teka, ano pa yung ibang mga kinakainan mo nun na medyo Angat Buhay Foundation lang? May naalala ka pa? Mga tapsi-tapsi. Ang mga go-to mo rin yun, yung mga tapsihan. Pag may nakita ka ng masilog, yun na yung Inabutan mo ba yung medyo ira ng Inabutan mo yung ira ng bentelog? Hindi pero yung yun nga, yung pag lumalapit ka na sa FEU, parang bentelog levels na yung mga silog-silog doon. Actually, yung mga bentelog nga ngayon nawala na din eh. Ganun na siya na isipin mo yung bentelog, recent lang din yun. Pero nawala na rin sa radar natin yung mga bentelog ngayon kasi hindi na rin kaya ng mga tao ibaba ng bentelog ngayon. Oo, maawa ka rin dun sa may-ari ng bentelog. Pero may merong bagong kapalit yung bentelog yung pastil. Pastil, oo pre, nasa level na tayo na pastil, no? Pero napakalaking kalokohan din nung pastil no? Kasi isipin mo magkano isang balot nung pastil. Makakatatlo-apat ka rin nun no? Oo, yung pastil para siyang pork and beans eh. Pork and beans Puro ba? ka. Di ba kiniling na karne lang? Shredded na karne? Yung portion ng pork and beans. Puro kanin tapos yung alam mong para siyang kakapiraso lang yung kakapiraso lang yung karne. Para siyang ano nga yung Japanese na na kanin na California musubi. Maki. Hindi maki, parang tawag dun sa abang iniisip ko, yun? Tangin isipin mo. Hindi, ito nga, abang Japan rice ball. Yung parang rice ball ng Japan, ang tawag doon? Onigiri. Para siyang onigiri ng Muslim. Siya yung onigiri ng kahirapan. Yung tawag ko sa pastilla. Ito sabi ni Sarah Pascual, rice and chicken nuggets plus Pepsi Blue around 2010 to 2014. Yung Pepsi Blue, pero hindi ko natikman. Ano ba yung lasa ng Pepsi Blue? Para siyang yung Pepsi Lemon ngayon, medyo yung Buti zero ko rin na... natikman yung Pepsi Lemon Kasi alam mo yung bad trip sa akin, naglabasan lahat ng mga kaartihan na soft drinks nung tumigil ako uminom ng soft drinks. Basta masarap yung Pepsi Blue. Yun nga yung inaabangan bumalik ng mga tao Yung Pepsi Zero ngayon na may hint ng lime, medyo medyo reminiscent siya ng Pepsi Blue pero hindi pa rin siya yung Pepsi Blue. Ay, no. Ano pa? Yung na-try mo yung sa mga SM malls, merong kainan sa mga food court ng SM. Akala mo legit na meat siya, pero pala siya, vegetarian. Naging Foresters yata yung pangalan niya ngayon Pero Bodhi. Go-to pero ko iba yun. na yung pangalan niya ngayon, di ba? Oo, iba ng may-ari yata kaya siya nagpalit ng pangalan. Medyo para sa akin katangahan na pinalitan yung pangalan nun. Sayang yun. Kasi yung Bodhi, alam mo pag pag gusto mo ng vegetarian sa SM Food Court, sila yung sila yung go-to Pero meron pa rin siya ngayon sa SM North, iba na nga yung pangalan. Pero yun nga, ano nga yung pangalan niya ngayon? Pero mabanggit ko lang. Ano mo ba yung yung vegetarian sa yung
yung mga tebo, hindi sila nagkakalayo eh. Tangina. Ano na naman? Sige. Hindi kasi, ayaw mong kumain ng, di ba? Ng meat. Pero kumakain ka ng meat, di ba? Oo. Di ba? Di ba? Ang ganun din yung seryoso kasi may mga kaibigan ng Tiboy, parang tinanong ko sila eh. So basically ayaw niyo yung tao pero kumukuha pa rin kayo ng substitute ng meat, 'di ba? So to speak. May pagmamahal naman daw kasi yun, Brad. Oo nga. Pero yun nga. Gumagamit pa rin sila ng meat substitute. Yung technically yung kapareho ng vegetarian sa kanang tibo. Pero, teka, ano pong mga trip mo? So, ito yung mga ginagawa ko nung sagad kahirapan ko nung, lalo na papalapit na ako nung graduating na ako dahil maraming project eh. So, maraming gastusin. So, yung isaw rice, go to isaw rice? Yung isaw, parang di ko kayang iulam sa kanin. Hindi ka pa umabot sa ganung kahirapan, pre. Ano lang ako eh, barbecue. Barbecue, masarap ipantawid ng gutom yan dati. Alam mo umabot ako sa puntong wala akong budget pang barbecue kaya ako napunta sa isaw. Pero nawala na rin yung isa, yung grill queen. Masarap dati yun eh. Sayang yun. Yun ang nabiktima yun ng kadugasan ng ibang barbecue shop. Kasi yung ibang nagpa-franchise, sinisingitan daw ng iba, so hindi na sila kumukuha sa commissary. Kaya kung napapansin mo dati yung grill queen, may sticker sa stick. Eh syempre yung mga tao, wala naman silang pakido sa sticker sa stick. So yun, nasisingitan sila. Ayun lang. Hindi kasi barbecue madaling gawa ng yung kumbaga parang pag nag-franchise ka, parang kaya ko namang gumawa ng barbecue, ba't ako kukuha ng barbecue dun sa mas mahal yun, dun nga pumapatong yung pero in fairness, masarap nga talaga yung grill queen dati, no? Na-enjoy. Alam ko meron pa rin bukas sa QC nun eh. Sa may Mindanao. Sa may Mindanao Avenue, may grill queen pa rin. Sana. Sa Visayas din meron eh. Ayun yun, sa may Visayas pala. Meron. Minsan nga pag bibili ako just for the sake. Ang wala na yung sa may Maginhawa ba yun? Dati meron doon sa kanto nun eh. Yun yung pagpuno na yung ababo doon sa grill queen pumupunta. Tapos ito pa pala, lumpiang toge sa kanin. Lumpiang toge. Ay, meron kami nung ROTC kami, meron kaming binibilan. Yung mga naglalako ng lumpiang toge din. Sarap. Actually, kaninang tanghali lumpiang toge din yung ulam ko eh. Pero pinapatos namin yung lumpiang toge kahit na alam namin makapal yung balat. Kasama siya dun sa sarap niya. Kasi mas madami siyang nahihigop na suka dahil dun sa kapal ng balat niya. Tapos yun nga, kahit malamig na siya, dahil nga nakababad kayo sa araw and sa ROTC, yun na yung parang pinakamasarap na toge na natikman namin. Yun, sarap nun, pre. Parang, kayo, hindi ko alam kung tindahan ba yung binipilan nyo o yun yung lunch mo? Hindi, yung pag kumakain ako ng lunch sa UST noon, meron akong alam na bilihan ng masarap na toge na lumpia. Pero pag ROTC, hindi ko alam kung default ba na lahat ba ng ROTC merong naglalako ng toge na pakalat-kalat. Meron din sa inyo. Tingin ko pre, korporasyon yun na linggo ngayon, magbibenta tayo ng toge sa ROTC. Wala pang mga gout yung mga yan. Pwede bang bentahan ng munggo? Franchise ng mga toge sellers sa mga nag-ROTC. UST meron rin kaming naglalako ng toge eh. Ito, basahin ko pre yung mga kasi pinost ko rin sa Machong Chismisan page tong mga yung tanong natin eh. So, i-share, basahin lang natin yung mga nag-comment. Ito. Okay. Minessage ko sa iyo page yung yung link para makibasa ka na rin. So, yung isa sa mga nag-comment dito, si James Luna, sabi niya,
Pauchin. Nung panahon daw niya, 45 pesos lang daw yung Pauchin dati. Yan. Ikaw, pre, may nakita ka. Abang nag-aantay ka, message ka lang. Magsalita ka lang pag may nakita ka na. Sige. Ito si Fernando Zapt No. Hopyang munggo at mung beans sauteed. Puta. Alam mong wala pang ano to eh. Walang gout pa tong si Fernando eh. Puro munggo yung ino-order niya eh. Si Carlo Hardin. Adobong pangarap at ginataang dasal. Ayan. Ito si Jasper Reyes ng si Jasper Reyes na kaibigan natin na host ng 25% podcast na nag-birthday recently. Happy birthday, Jasper. Show my rice din daw siya. Ikaw, Peach, may nakita ka ba dyan? Si Henry Manalo, yung favorite nating 18 pesos na chili con carne rice sa Wendy's. 18 pesos ba nun? Yun, nasa 18 eh. 18 tapos naging 39. Tapos susundutan mo ng Frosty. Oh. Frosty. Kahit Frosty, mura pa nun eh. Oo. Yung frosting malamig hindi yung mababa yung likod. Nililinaw namin para never kami kumuha ng frosting nun. Okay. Ito si Ed Samson, kwentong kantunan rin lang. May nakasabay akong bumili sa kantunan. Order niya 2 yakisoba chicken. Tapos nung binigay sa kanya, nilagyan niya ng ketchup pati mayo. Sabi ni ate, may spaghetti na ako dito, nak. Baka gusto mo ito na lang. Medyo baboy. Spaghetti, ketchup sa mayonnaise, pre. Karang kadiri yun. Kadiri. Ay, wait. Ito pala kay Kevin Eranio Alonso Maines. Around 2004-2008, may kinakainan siyang karinderya sa likod ng Everecto. 1 ulam, 2 kanin, papatappings pa siya ng ibang ulam, 15 pesos. Ito si Lawrence Anthony Frondoso Halunahan. Putang na, haba ng pangalan. 10 pesos na jumbo hotdog with rice. Matanda na to si Lawrence. 10 piso lang yung jumbo hotdog with rice niya. Ito sulit kay Jeffrey Segura. 1999 hanggang 2003. Meron daw sa school nila yung karinderya, pangalan 7-3. 7 pesos na barbecue stick tapos 3 pesos yung kanin. Uy, panalo yun. Talaga 10 piso. Classic combo yan. Ang ginagawa ko doon, pre, yung barbecue bago ko kainin, idinudukduk ko muna doon sa kanin para transfer para barbecue sa kanin. Tama, yung papahid mo yung barbecue sa kanin. Oo. Yun yung pang pipisa mo nung kanin. Di ba? Ibibigay sa'yo. Ibibigay sa'yo, nakatakal yun. Ipandudurog mo ng kanin yung barbecue para kumulay na doon. Yun, masarap yun. Ito, half order, galing kay Romil Pascua. Half order ng gulay, pagkasyahin sa 2 rice plus only sabaw. Speaking, ako dati, pre, wina 1:1 ko yung siomay dati. 1 kanin, 1 siomay yun dati. Kaya ko pa yun. Tapos papatayin mo na lang sa toyo para magkasya. Busog ka na nun hanggang hapon. Ako nga balat eh. Anong balat? Dito lumalabas yung kahirapan ko nung high school. Anong balat? Balat lang na siomay, pre. 1 kanin na sa akin yun. Tapos yung laman ng siomay, another rice. Pre, hanggang ngayon. Napakadukha mo, pre. Pre, kilala nila ako sa high school. Parang naka-6 na kanin ako sa 1 order ng siomay. Ikaw ang record holder. Ayun pa pala, sa kantunan sa tabi ng Mapua, 2 kay Mico Figueras, 2 pancit canton, half long, half foot long, no, with cheese. Half saka long. Sparkle. Yun, Sparkle. Hindi ko rin natikman yung Sparkle. Di ba parang medyo Mountain Dew lang yun? Medyo. Pero siya, lemon soda. 45 pesos lang, pre. Ito. Si Vincent Espiritu, siomay rice o kaya parang bestseller natin talaga siomay rice. Siomay with rice o kaya kikiam with rice. Minsan bibili ng 2 order ng ulam tapos paghahatiin sa 4. Ayan, si EBJ Monar, pinatunayan niya na 18 pesos nga yung chili rice sa Wendy's. At rin to, taga UST to kasi kumakain din sa Selly sa UST.
nung Natatandaan mo 2000. yung Natatandaan mo yung Tokyo dati. Oo. Bago ka Only kumain ng rice. Tokyo, maghahanap ka ng kapartner. Kasi Oo, para bibilin niyo dalawa kayo yung doon sa ulam. hindi merong meron silang meal nga na Yung hati nga kayo sa ulam. Tapos hindi alam ng mga tao sumo bago meal. na uso. Sumo meal. Tapos hindi alam ng mga tao na bago na uso yung only rice sa Mang Inasal, ang originator ng only rice, Tokyo. Legit. Pero only rice pa rin ba sa Tokyo ngayon? Hindi na. Ata eh. Basta naalala ko, umabot kami sa puntong kami lang yung tao dun sa Tokyo. Tapos, refill ng rice. Si kuyang taga Tokyo. Iniwan na. Hindi naman siya, hindi siya galit. Nakangiti siya, lumapit siya sa amin. Sir, wala pa naman tao. Iniwan niya sa amin yung kanin. Kalan ng kanin. Ay, nako. Ito nabasa mo na pala to si Kevin. Zoilo de los Trinos III, Japanese cake. Japanese cake, pre. Tatandaan mo yung Japanese cake? Yung Japanese cake, yung dalawang bilog lang na ganun, na parang pancake lang siya na yung pancake na na may margarine saka asukal. Asukal ba yun? Hindi. Yung pancake na may margarine asukal, pancake talaga yun. Yung nabibili sa mga kantin to madalas eh. Tapos may palaman siya na may palaman siyang either keso, chocolate o kaya butter. Hindi mo naranasan yung Japanese cake, pre? Hindi. Ikaw, may nababasa ka pa ba dyan o okay na? Meron ba ako dito? Kay naman, puro tayo Metro Manila eh. Si Jason Bonsa. Nung college ako sa Cebu, worth 25 pesos sold na. 3 pieces na siomai, 3 pirasong puso. Yung puso, 'di ba yung Puso. Yung puso pala, yung kanin na nakabalot sa sa dahon ng nyog. Dahon ng nyog. Tapos iinom ng sobrang daming tubig sa drinking fountain ng campus. Kung may budget, kanto fried chicken na tig 25 pesos tapos 3 to 5 pieces na puso. Yung street mami, yung maming gala, ito sabi nga ni Brett Irvin, maming gala, tapos may anli sabaw. Panalo rin yun eh, no? Maming gala. Yung iba nalampasan na. Ito. May breakdown si Bernie. Lumpiang toge, 2011 to 2013. Lumpiang toge at rice, 5 pesos rice at 5 pesos na toge. Puta, 10 piso, quits na yun. 60 pesos ang baon ko nun. 10 pesos pang lunch, 50 pesos pang 5 hours sa home shop. Yan ang priorities, pare. Ito si Olan Pantoja. Lagi daw niya pre, masarap ba yan? Alam mo na natin, pag gumirit ka ng pre, masarap ba yan? Hihingi ka lang doon sa mga kasama mo doon, di ba? And sino pa ba? Si Kane Fritz, skinless longganisa with egg at Lucky Me Pancit Canton. Ito di ako naniniwala, si Masahiro Nyoka. Mayaman tong kumag na to eh. Si Masahiro Nyoka daw, karinderya. Di ako naniniwala na nagkakarinderya. Ikaw, Tito Peach, nagkakarinderya ka ba dati? Nagkakarinderya ka ba dati, Tito Peach? Medyo mahina. Magkakaproblema sa connection si Tito Peach, guys. Tapos, ito, basa pa tayo ng mga nandito habang nagtatry na mag-recover si Tito Peach sa internet connection niya. Si Hardenso, Hopia, Pop, 15 pesos budget meal. 3 set nun, okay na ako sa buong araw. Ano, Tito Peach, naririnig mo na ba ako? Nakikita na kitang gumagalaw eh. Medyo nagkakaproblema po sa internet si Tito Peach. Isa pang pantawid dito. Ito makikita mo yung edad talaga. Si Christopher Villacruzis, Jollibee 39ers, 7-Eleven giniling or sisig with rice, saka yung food stall sa mga food stall sa MRT sa LRT. Puta, pag inabot mo yung Jollibee 39ers, inumin mo na yung maintenance medicine mo. Ganun ka nakatanda, Brad. Yun ang matindi doon. Ano pa ba? Ito si Lance Leland Canlas, buy one take one ng Pizza Hut.
yung mga buy one take one na pizza sa Pizza Hut, yan, malulupit yan. Eto, si Jade De Leon tumampil ng MJ's Bubble Podcast. Pritong leeg ng manok, chili sauce, at 2 kanin pag nakaluwag-luwag. Sold na sa 20 pesos. Ako naman, ang ipinangtatawid ko nga dati, alam ko nakwento ko na to dati, pritong leeg ng manok, tapos bibili kami ng gravy sa Jollibee para masarap-sarap. Tapos magsasaing na lang kami ng kanin dun sa bahay. Or bibili na lang kami ng kanin sa karinderya. Dito pinatry mo ba yon? Yung lieg ng manok, tapos bibili ka ng gravy sa Jollibee? Oo. Panalong food hack yun eh. Yung leg ng manok yung double dead, di ba? Gago, hindi. Discarded parts talaga yun kasi unwanted naman talaga yun eh. Hindi naman double dead yun, Brad. Ko naman. Hindi. Pero kasi yung leeg, may katandem rin yun ng mga manok. Pero ang mabenta kasi yung leeg palagi eh. Hindi. Kasi ganito, pag pumunta ka sa palengke, hindi ka naman pupunta sa palengke para bumili, lalo na nung mga simula nung trend nun. Oh, wala namang bibili ng leeg ng manok nun eh. Kaya para, ang may bibili nun, yung helmet. Yun yung itinutusok din. Pero walang may gusto ng leeg nung panahon na yun. Tatandaan ko nagsimula ng trend yan sa Caloocan yung Michael's Chicken Neck sa may Grand Central. Ewan ko kung naabutan mo yun. Yung chicken. Nagsimula yung chicken neck tapos sumunod yung chicken skin eh. Yung chicken neck nga yung una eh. Ang chismis pa nga nun, binibili nila yung mantika ng Jollibee kaya kalasa ng Jollibee yung Michael's Chicken Neck. Kailangan mo pa bang bilhin? Hindi, dinidispatch siya yun sa gabi. Oo, dinidispatch siya nga. Sila yung bumibili daw nun para sa kanila i-dispatch siya yung langis ng mantika. Alam mo naman sa atin, diskarte. Pagpag-gaming. Anyways, ang dami pang comment dito. Hindi ko na kayang basahin lahat. Pero maraming salamat sa nag-comment dito sa page natin. Pero Tito P, anong gusto mo i-promote dyan? Social media mo or something? Sa Instagram. Pero bago ko promote, papasalamat ako sa lahat na nag-comment. Pasensya na, hindi namin kayang basahin kasi na-overwhelm kami sa sobrang dami nung nag-comment eh. Pero yun, follow nyo ako sa IG ko, Tito__P. Madaming bumabati kay Tito__P sa comment section. So kung masaya kayo sa kung ano man yung comment nyo sa episode na to, or meron pa kayong mga pagkain na gusto idagdag sa listahan, i-comment nyo na rin doon sa comment section nito sa Spotify. I-follow nyo na rin kami para madagdagan naman yung followers namin. At gusto naming magpasalamat sa lahat ng nagpa-follow at nakikinig ng Machong Chismisan. Tito P, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast ha. Andyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, mga kaibigan natin sa Pinoy Memeology Podcast. Siyempre, 25% podcast. Happy birthday nga pala kay Jasper Reyes. Belated happy birthday. Belated happy birthday. 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hubby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatay Hood Podcast. Galingan Mo Naman Podcast, pakinggan nyo palagi yan. Nandyan yung mga kaibigan natin na nagpa-podcast dyan. Kislot Chronicles Podcast, saka yung Pandango sa Lightbulb Podcast. Kasi syempre yung mga kaibigan nating Patreon natin, si Kitorific PH, si Darwin Buswego, si Hubby Podcast, si Jimbo. Tapos, syempre nandyan pa rin yung patron ng mga Patreon, si Miss Len Mackenzie, saka yung Kitorific PH na katulong natin sa pagpayat. Kung nagustuhan, nakuha mo na ba yung nagamit mo na yung voucher mo? Hindi ko pa nagagamit eh. Las Piñas eh. Papalala move mo lang, pre. Pangyaman-yaman mo naman. Kung nagustuhan nyo naming podcast, pwede nyo kami follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. Yung nga kay Tito P, Tito__P. Sa lahat ba ng social media platforms, Tito__P? Oo, o sa Instagram pero lang? Sa IG lang ako active sa ngayon. Ayan. Tapos, guys, pag marami pa kayong pera or kahit konti lang yung pera nyo, gusto nyo kaming supportan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's www.patreon.com/machongchismisan. Yung pinakamura po. Mas mura pa sa isang milk tea. So sana i-share nyo naman yung mga blessings nyo dito sa Machong Chismisan para mas ganahan pa kami gumawa ng content. At yan po mga kaibigan, ang ating
Gutom ako, Tito P. Kain tayo pagkatapos nito. Sige. Sige. O yan, at yung mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan, kasama natin ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing, Honesty is the best. at ako naman po si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabing, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.